Paalala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW na dapat maging matalino tayo sa paghawak o sa pag-manage ng pera na pinaghirapan natin sa ibang bansa dahil napakahirap nitong kitain. Tapos ipagkakatiwala nyo lang sa ibang tao. Kagaya dito sa isang kababayan natin Pinay OFW sa bansang Singapore na plano na sana mag-for good sa Pilipinas, kaya siya nagpundar ng mga negosyo at iba pang mga pagkakakitaan na umabot sa halos 1 milyon. Pero pinagkatiwala niya lang ito sa kanyang kasintahan na nakilala niya lang sa social media, kaya ang ending ay nagkatulfuhan. Ba kayo dyan, ma'am, sa Singapore as OFW? 4 years po this month. Okay. September 9. Ito, ma'am, yung sinasabi niyong ex-boyfriend niyo, ma'am, saan po ba kayo? Ano po yung pangalan niya muna, ma'am? Jerry Solana po, from Oslum, Cebu City po. Okay, saan po Yes ba kayo po. nagkita nito, ma'am? Actually po sa Facebook lang po, yung sa groups po ng page po ni Ma'am Ninya Mabatid po. Sa Facebook kayo nagkakilala. Kailan po ba kayo, ma'am, nagkakilala nito ni Sir Jerry? Through Facebook po by end of 2021 po. Dahil po sa group ni Counselor Ninya Mabatid po. And then 2022 po, kinukontak ko po siya kasi po mayroon po kang online business. So Maxim driver po siya. So kinukuha po namin siya as a driver para magkuha po doon sa packages po sa Cebu office. Babayaran po namin siya doon. But after that, mga 1 month mahigit po hindi po siya nag-appear. Pero nung pagkatapos naghingi siya ng sorry kung bakit hindi siya na-appear kasi daw may family problem po siya. Tapos yun, nilahad niya lahat ng niya, tapos sabi niya na hindi na po pwedeng magkabalikan sa asawa kasi may iba na pong lalaki ang asawa ko na nandyan na po sa bahay namin. So ganun po yung niya. Hanggang sa siya na pwede po ba maging tayo. Sabi ko, pagod na po ako sa pagkakaroon ng lalaki kasi katas po ako na maltrato, tapos yung bang wala na akong tiwala sa tapos sabi niya na, ang iniisip ko na lang is yung makapag-forward ako na may tumutulong sa akin kasi lahat po ng padala ko sa pamilya ko. Single kayo, ma'am? Wala kayong asawa? Single mother po of 2. Kasal siya pero hiwalay siya sa asawa at may kasunduan sila na wala na po silang pakialaman sa isa't isa kahit maghanap siya kasi mayroon na po ang asawa niya daw, mayroon ng ibang lalaki. So doon po niya ako pinapaniwala. Okay, sige. Naintindihan po namin, ma'am, pero para ma-enlightening kayo, ma'am, ang yung mga kasunduan, ma'am, na ginagawa ng mga mag-asawa, ang void yan, ma'am, kasi kung talagang hiwalayan sila, ma'am, kailangan court order. So yung mga papel-papel lang or agreement, ma'am, that's void, so walang validity yan. So technically, kasal pa rin yan siya. Ngayon, pag makipagrelasyon kayo sa kanya, ang baka makasuhan ka pa ng concubinage if ever. Pero hindi naman kayo nagsama kasi since online Hindi kami naman, diba? nagkita. Yes po, Okay. hindi po kami nagkita. So never kayo nag-meet in person? Hindi po. Okay. Ang ko lang kasi is makuha ko yung ko kasi meron din lang ako may pangalawa pang babae in which yun po yung kinakasama niya, sabi ng tatay niya sa bunganga ng tatay niya mismo nung kinumpunta siya ng tita ko. Sige, ma'am. So since na may binigay kang pera sa kanya, bakit ka, ma'am, nagpalabas ng pera at binigay sa kanya? Kasi ang ko is makapag-for good ako kasi sa OFW pagod na po ako na tutulungan niya akong makapag-for yung good. purpose mo sana nga nagbigay ka pera para investment yan. Yes po. Tapos sabi niya may negosyo kayo, ganon. Ngayon Yes po, ipupundar po niya. Okay, may proof ba, ma'am, nga andyan nga nakatayo yung negosyo? May proof ba? May prueba ba siya? Meron po. May mga resibo ka naman kung magkano yung na-transfer mo? Yes po, Mga meron magkano po. po yung naibigay nyo sa kanya, ma'am? Yung sa nasa resibo ko lang makukuha ko sa GCash ko at sa bank account ko, nasa 800 plus po, 801 something. Pero hindi ko po siya makuha kasi yung sa online business ko po in which tinarbaho ko tuwing matapos ko ang yung duty ko, hindi ko po makuha yung transaction ko doon. Kasi reference number lang po ang lalabas, hindi yung GCash number niya. Pero Sige, alam na alam so niya more kasi or less, po, ma'am, nasa 800 to 1 million yan. Yes po. Bakit kayo, ma'am, nagtiwala agad-agad, ma'am, sa kay Sir Jerry? Kasi pagod na talaga ako. Gusto ko nang mag-for good kasi balak this year, uuwi na ako So, ito, ma'am, Pero ano po yung no, gusto nyo mangyari dito, ma'am? kukunin ko po lahat ng naibigay ko sa kanya ayon po sa resibo ko. Ma'am, ganito po kasi, ma'am, under sa ating batas, ha? I-explain ko lang. So, ikaw, nagpundar ka, nagkapital ka, tapos ayan, yung pinapakita sa mga picture ngayon, ito po ba yung, ma'am, yung mga pinundar ninyong investment sa negosyo sana? Mga karaoke? Yes po. Okay. Ganito kasi, ma'am, sa batas natin, maging co-owner kayo ni Jerry Isulana.
Kasi ikaw nagbigay ng pera, tapos siya, through labor naman yung kanyang kapital o kung ano man. So, technically, ma'am, co-ownership to. So, yung property, ma'am, nga andun sa inyo, kayo dalawa may-ari. So, paghatian nyo yan. Kailangan, ma'am, dalawa yung option nyo dito. It's either extrajudicial, meaning hindi na kailangan pumunta sa korte, pero kailangan may deed of partition kayo. So, may kasulatan kayo nga itong mga items na to, akin ito sa'yo. Hatiin nyo ka talaga yan, ma'am. Kasi 50-50 kayo dyan, may presumption na 50-50 kayo dyan sa lahat ng mga property nga dyan. Ngayon, maging complicated lang kasi syempre hindi naman natin mahating karaoke nga hatiin sa dalawa, chap-chapin, di ba? So, yung mangyayari dito, para mabilis siya ma-quantify, is ibebenta. Lahat ng mga ang nakapitalan nyo, ibebenta yun. Tapos, once nga nabenta na, yung pera hatiin. Sa vowsy, yung element is pag may dating relationship eh. So, kahit na nag-date kayo through online, papasok naman siya. So, yung mga ginagawa niya sa'yo na ganyan, baka pwede naman mamapasok sa vowsy sakali, no? Para Grabe yung binigay nila sa akin. Diyos ko, munti ka na akong kinain ng depression ko, lahat ng iyak, lahat ng ano. Kasi Pero ma'am, pagod never kayo ko, nagkita, yung ma'am, no? depression. Never kayo nagkita. Hindi. Okay. Pero may kinakasama, may mga rentals ng video kasi hindi niya inano yan eh. Oh, hindi sila ang nakinabang lahat. Nising kong duling ko, wala po akong nakuha na pera galing sa kanya. Kaya lang nung namatay ang mama niya, nung last month po, nakuha niya sa akin 76 something. Tapos inutang ko pa yung iba. Sabi ko, ibalik mo yan kasi ano yan, ibabalik ko rin yan kasi malaki tubo niyan. Pero hindi po niya nabuo. Binalik yun. Pinautay-utay po niya. Good afternoon po sa inyo, Sir Jerry. Good afternoon, sir. Ang lumapit dito ngayon si Ma'am Michelle Magsayo at saka nirereklamo kayo nga, ayun nga, parang niloloko nyo siya, pinipirahan nyo lang siya. Ano po yung masabi nyo dito, sir? Sir, wala pong lukuhan na nangyayari, sir. Kasi po, ang lahat ng naibigay po niya ay sobra pa nga po yung mga gamit na pinakuha po niya sa bahay ko po. Bali po, kinuha na po yung mga gamit. Wala na po sa akin yan, sir, lahat. Sir, paano sir nakuha sa inyo, sir, yung gamit, sir? Inang doon siya sa Singapore ngayon, si Ma'am. So, sinong kumuha doon sa bahay Yeah, sir, niyo? ganito po, sir. Alam niya na may asawa po ako. Kinuntak po niya yung asawa ko. At sila po ang nag-usap-usap na ipakuha ng asawa ko ang mga gamit namin ni Michelle. Ibinigay ko po naman lahat para wala na pong problema po. Nag-usap ba kayo ng asawa dito ni Sir Jerry? Yun ang nangyari po sir. Kinonfirm po talaga. Sabi niya, ma'am, hindi na po ako kailangan mag-justify sa asawa niya. Kasi kung tutuusin, babae rin ako na sabi niya, hindi po kami naghiwalay. Wala pong hiwalayan nangyari, illegal po kami, wala po talaga kahit pirma po, wala. Pero ano niya sa akin. So ngayon, sabi ko po, ma'am, ayusin niyo po yung pagsasama niyo. Kasi okay pa naman sila eh. Kahit po kung sabi ng asawa ng legal wife, pag wala daw siyang allowance, sa kanya daw siya maghihingi or magpapatulong. Po, inano ko na po sa asawa niya na, ma'am, ayusin niyo po yung kung maano mo si Jerry, kasi dream pangarap niya talaga yan yung sound system na yan eh. Ngayon, ma'am, saan na yung mga naipundar, yung mga gamit, yung mga sana nasa asawa ba ni Sir Jerry? Opo, nasa conjugal property po or conjugal house nila po. Sir Jerry, Silang dalawa. so basically, sir, Yes, sir. yung mga propriedad andyan pa rin sa inyo, sir, kasi kasal pa rin kayo ng asawa mo sa conjugal property. Ngayon, ganito kasi yung mangyayari niyan. Since kasal ka, Sir Jerry, tapos si Ma'am Michelle naman hindi, so lahat ng mga binigay sa inyo ni Ma'am Michelle na pang-capital pundar, maging co-ownership kayo ni Ma'am Michelle. Ikaw at si Ma'am Michelle co-ownership. Ngayon, 50-50 kayo doon, may presumption na 50-50. So, kailangan, yung value, total value, ibalik nyo, sir, yung 50% sa kay Ma'am Michelle, yung 50%, yun yung sa inyo. Ganon yun. Sa side ko din po, sila po ang nag-usap-usap ng asawa ko po na ipakuha yung mga gamit dito. Kasi po, naghiwalay na po hiwalay kami ng bahay ng asawa ko. Nasa probinsya po ako, nasa city po yung asawa ko. Kinuntak po niya yung asawa ko na ipakuha ng mga gamit. Wala na po akong control po doon kasi po nasa asawa ko na po yon. Kayo nagsasabi na maghihiwalay kayo ng asawa mo, pero yung agreement niyo, that's void. Kasi only the court, yung korte lang makadeclare Yes, sir. na hiwalay kayo. So Yes, basically, sir. sir, Hindi kami- kasal ka pa rin. Ngayon, sir, alam mo palang kasal ka, tapos ang bababae ka pa nang nililigawan pa si Ma'am Michelle, alam mo naman kasal ka. 'Di ba? I mean, mahiya ka naman, 'di ba? Dapat regarding dito, ikaw dapat ka mag-usap sa asawa mo eh. Kasi kayo yung kasal. So ito lang hiningi ni Ma'am Michelle, ibalik nyo lang yung kalahati ng mga ng capital doon.
Kasi co-ownership kayo doon. So, ibalik nyo. Kausapin mo yung asawa mo kung ano. Kasi kayo yung kasal eh. Kausapin mo, Walang ibalik. problema po yan, Otherwise, sir. Sir Jerry, ganito yung mangyari. May isa pang senaryo dito. Kung hindi ito madala sa mabuting usapan, we would advise Ma'am Michelle to file a case of estafa against you. Kasi baka talaga niloko mo siya. Dinadaan mo nga tinatawag nating love scam. Yung i-court mo siya, liligawan mo siya. Tapos through that, kukunan mo siya ng pera. So, pwede ka din dyan mag-fall sa estafa. Tapos, may isa pa, mukhang inintensyon mo kasi. Kasi alam ko lang may asawa ka, pero inintensyon mo, nga kunin yung puso mo na Ma'am Michelle, alam mo OFW siya. Tapos, kukunan mo siya unti-unti ng pera, hingan-hinga mo siya ng ganito. Pwede yan, no? Doon siya sabi na namin sa inyo, Sir Jerry, yung mga possibility kung ano may sampas yung kaso. Pwede ka din ma-fall sa vowsy. Kasi sabi sa vowsy, dating relationship lang. So kahit na hindi kayo nagkita in person ni Ma'am Michelle, pero nag-date kayo through online, magpapasok pa rin naman yan sa definition ng a woman and a man with a dating relationship. So, mapakakasuhan ka din ng vowsy. Ngayon, kung i-add natin yan, vowsy plus swindling, malaki-laki yung penalty sa inyo, sir. Makukulong ka para matagal-tagal. Kaya masabi namin, sir, simple naman gusto ni Ma'am Michelle, ibalik lang sa kanya, sir, yung mga kinuha mo sa kanya. Okay na. Sir, wala namang problema po sa usapan na ganyan, sir, sa akin. Okay, ganito, sir. Sige, okay ka ganito, ha. Ma'am Michelle, ang Sir Jerry, papuntay lang sa barangay para doon, no, yung agreement ninyo, ilatag ninyo doon kung ano yung hatian ninyo sa property. Tapos, ipanotaryo nyo, ipanotarize nyo para yan maging public document. Maging proof yan para may panghawiran tayo dyan na ito yung agreement, so kailangan i-fulfill yan. Otherwise, ang magkakasuhan lang sa korte, di ba? Okay ba sa inyo, Ma'am Yes po, Michelle, sir. yan? Yes po. Sinandyan ka ngayon sa Singapore. So, meron po ba kayong relative na pwede nyo mabigyan ng SPA para sila muna mag-represent sa inyo dito sa barangay na kasama din sina Sir Jerry at saka kanyang asawa nandyan sa harap ni chairman, ni barangay captain, para yung kasunduan kung ano yung mga paghatian ng property, may latag lahat doon, may mag-witness si chairman at his third party, mag-witness siya, tapos ipapanotaryo nyo para yan talaga maging contract sa inyo. At saka ma-enforce yan na ito yung agreement nyo kung paano yung pag-ibalik ng mga property. Pwede ka talaga kasuhan ni Ma'am Michelle ng vowsy at saka estafa or swindling. Ngayon yung hiningi nga lang, isibalik mo lang yung mga kinuha mo sa kanya at saka baka hindi na ituloy yung kaso sa inyo. Kaya, ayan, binibigyan kayo ng option ngayon, dun sa barangay, pupunta ka, Sir Jerry, kasama yung asawa mo. Tapos si Ma'am Michelle, yung representative niya is yung tita niya, yun yung harap, i-lay down yung lahat doon na kasunduan nyo, permahan, ipanotaryo para maging public document, and that will be binding. Ngayon, Sir Jerry, once nga na-perman yan, siguraduhin mo nga i-commit yan. Kung ano man dapat mo ibalik mo. Otherwise, sir, mapipilitan talaga si Ma'am Michelle na kakasuhan ka ng vowsy. Sir, wala. Ano sa, po? Simulat sa una pa po, sir, wala po akong pinipigilan sa mga plano niya. Plano niyang ipakuha lahat ng gamit sa bahay. Hindi po ako nagkiklaim na sa akin po dapat ito. Ako nga yung nag-build niyan, sir, kasi electronics ako. Wala Ako namang yung problema, nag-build sir. sa automobile Kaso talaga, sir, ito nga, sir, yung issue dito. Andun yung sa asawa mo. Wala namang pakialam si Ma'am Michelle sa asawa mo kasi kayo ni Ma'am Michelle ang co-owner. So, ikaw, Sir Jerry, asawa mo yung kumuha. pero, sir, Ikaw mag-ariglo doon. Asawa mo yun eh. Wala naman paki si Ma'am Michelle doon. Ikaw in the first place may obligasyon kasi naging conjugal property nyo. Ikaw na pa komplikado nito eh. May asawa ka, tapos lumandi ka ng ibang babae, ngayon yung mga pinundan ninyo, di conjugal pa rin kasi kasal kayo, di ba? So pinahirapan mo buhay mo. Kaya ang gusto mo, mabilis buhay mo, kausapin mo asawa mo, di ba? So, Yes po, sir. nasa iyo na yan, Sir Jerry, no? Yung option. So, kausapin mo asawa mo para tapos na ibalik niyo yung mga kinuha niyo doon kay Ma'am Michelle. Kasi pag hindi mo ginawa, sir, nako, mapipilitan talaga si Ma'am Michelle ang kakasuhan ka, sir. Pwede talaga yun sa vowsy at saka estafa, okay? Okay, Yan. okay po, sir. Walang Sige problema, po. sir. Chairman Lindo Maximo Nazareno, good afternoon po sa inyo, Kap. Yung sa torneo, opo, torneo. Kap, so papuntay na lang po, Kap, namin dyan, no? Si Sir Jerry Isulana, pati na yung asawa niya since conjugal, kasal sila, so may conjugal property yun. Then ito po si Ma'am Michelle, since sa Singapore siya, mag-issue na siya ng SPA sa tita niya nga mag-represent sa kanya. At least dyan, Kap, sa inyong barangay, doon sila mag-usap, may kasunduan, at least kayo po yung witness, sir. Nga ito yung kasunduan nila. Opo. And then ipapanotaryo nila yun, sir, sa notary public mismo, sa abogado notary public, para maging public document yung kanang kasunduan, and it will be the contract between the parties which will be binding as between them. Pero at least, sir, may force and effect, sir, kasi andyan kayo to witness mismo. Ganun na lang, sir, yung masuggest namin Okay. para
yan na mahihingi Ma'am Michelle, mabawi yung mga binigay doon sa kay Sir Jerry. At saka para hindi na umabot sa punto nga kasuhan niya pa ng staff at saka vouchy. Kasi gusto niya mabawi yung mga pinundar niya doon eh. Yun lang naman, sir. Okay, attorney. Maghintay kami, attorney. Maghintay kami. Sige po, sir. Sasamanin kasi, sir, ng team ng Wanted sa radyo yan. Sige po. Maraming salamat sa inyo, Okay, Kap, sir. ha? Maraming salamat. Sana sa susunod, kung babae ka, huwag dadamihan, babae dito, babae doon. Ayusin mo buhay mo. Yun lang ang sabi ko eh. Kung maghanap ka pa ulit ng isa pang babae, kasunod ko, bumalik ka sa asawa mo kasi may pabonus pa ako sa inyo. Hindi ko inano yun. Sabi ko nga, sinong babae ang magpapalogi ng 500,000, babalik ka lang sa asawa mo at ayusin mo buhay mo. Hindi. Mas pinaano mo pa yung pagiging ano mo eh. Sa isang babae mo dyan. Nagpakatatay ka doon sa anak na hindi mo naman anak. While yung asawa mo, hindi mo binabalikan. Irresponsable ka talaga na pagkatayo. Kung ano lang, no? Kung hindi lang ako tao, lahat ng yan, isasampa ko sa'yo yung kaso na yan. Pero tao rin ako. Bigas din o kanin din ang kinain ko, hindi po tae. Kaya meron pa rin akong ano, kasi bilang asawa, hindi ko na kailangan mag-justify sa asawa mo. Paumanhin po sa asawa mo, pero ako din, nakifeel ko ang hirap niya. Mahirap din magkaroon ng asawa, nakasakasama mo, tapos inano ka, yung harap-harapan kang niloloko. Tama din yung asawa mo eh. Tama din yung asawa mo. Mahirap makasama yung isang asawa kung haharap-harapan ka naman niloloko. Ito na sana ang lesson nyo. Itigil nyo na yan. Itigil nyo na. Ayusin mong buhay mo kasi maayos akong kausap. Sana hindi aabot sa ganito kung nakikinig ka. Paumanin po, patawad po doon sa legal wife. Pasensya na po. Babae rin po ako. Ayaw ko rin pong ganunin ang buhay ko kung ako ang magkaroon ng asawa. Patawad po sa iyo kung nagkaganito. Pero wala akong choice eh. Lesson learned ito sa inyo. Lesson learned din ito sa pangalawang kemo o pangalawang paramuro mo. Na dapat, kung nakikinig man siya ngayon, itigil niya na dahil alam niya na ano pa yung bata ng asawa mo. Hindi pa patay ang asawa mo. Buhay na buhay. Minsan magpunta pa dyan sa bahay niyo. Hindi kayo nahiya. Magpunta yung asawa niyo tapos nahuli kayo minsan. Ano nyo, pakilala nyo. Nag-alaga ng baboy. Ano yun? Nag-alaga ng baboy, binayaran ka. Sa tatay mo mismo yan nanggaling. Kaya ayaw ko rin ganunin ako sa future na sa future na kung mag-aasawa ko kasi hindi ko pahintulutan talaga. Alam ko namang may pagkakamali po ako doon kasi po talagang may problema lang kami ng asawa ng time na yon at nag-offer po siya na papauwiin ako sa probinsya para siya na po yung bububuhay sa akin po. Sinungaling. Yung unang Excuse kilala po namin. Sinungaling ka, nasa probinsya ka na eh. Anong nag-offer? Nasa probinsya na ka eh. Nasa Okay. probinsya ka na. Okay. Huwag kang magsinungaling dito. Huwag kang magsinungaling kasi nasa probinsya ka na, 1 linggo ka na doon. Nakatandai. May ano ako, Huwag may kang mga magsinungaling. Kaya hindi ako yung taong nagkikabit-kabit. Ayoko nun. Kasi ayokong gawin din yan sa mga anak ko. Wala naman po akong kiniklaim sa mga gamit ko po. Nung time na pinakuha po ni Michelle sa asawa ko po, binigay ko po lahat yon. Hindi po ako, kung mag-usap tayo ng hatian, di na po ako mag-claim ng sa akin po doon. Kasi po sila na po ang nag-uusap ng asawa ko po. Saglit. Binigay ko po lahat. Pati po sa Saglit. sakyan. So, ayun na lang, sir, para, sir, masimulan na to, sir, nga mabigay na kay Ma'am Michelle yung mga napundar niya. So, doon sa barangay, sir, no, ilatag nyo lahat dyan, yung kasunduan nyo, permahan yung panotaryo, then, in good faith, no, ibalik mo na, sir. Kausapin mo asawa mo, nga ibalik na kay Ma'am Michelle, no? Para, Yes ayan, po, tapos yes na. po, attorney. Yes po, attorney. Wala pong problema, attorney. Kasi Sige. po, wala na po sa akin yan. Bahala ka Yes na po. kung ano mga pamarang, basta Kaya maibalik nga. kay Ma'am Michelle ang mga napundar, then okay na tayo dyan. Kasi pag hindi mo ginawa Yes, yan, po. ayun nga, Papaya ko ng makakasuhan ka kaso. talaga ni Ma'am Michelle Yes. dyan ng mga estafa, pausi, at saka, Sir, ano, pwede rin naman po, sir, na mag-file siya po ng kaso po, sir. Handa naman po akong humarap po doon. mukhang matapang ka pa, sir. Binibigyan na ng peaceful na exit, sir, para hindi na. So, gusto, Ma'am Michelle, mukhang gusto na talaga ni sir. Kasuhan mo na lang po, siya. Alam mo, Ma'am Michelle, kung ganito mo lang kausap niyo si Jerry na binibigyan mo na nga ng option na peaceful lang ibalik pero gusto ipakasuhan siya. Kung ako sa inyo, ma'am, kasuhan niya. Tutulungan naman kayo ng team ng Wanted sa radyo, ma'am. Pwede po. Oh, Pwede sige. po. Kunyari, Ayan na lang. tutulungan Sige niya, po, pwede ma'am. po. Tutulungan kayo, ma'am. Kasi maganda to, ma'am, yung estapa na kaso tapos ginamitan niya pa ng online kasi mas mataas pa yung penalty by 1 degree. Kasi under sa Cybercrime Prevention Act. So, mas mataas yung mga parusa niyo, ma'am. Sige, ma'am, ikaso nyo na lang, ma'am. Para at least doon, korte na mag-order paano bawiin yung at the same time, makulong pa si Sir Jerry at saka may mga penalty. Ayan, ma'am Michelle, mas okay yan. Sige po, sir. So, basta, ma'am, yan ang advice namin, ma'am. Itulungan kayo ng team ng Wanted sa radyo para masampa na tong kaso si Jerry at saka para matauhan din siya.
Sa mga Pinay OFW naman, wag kayo basta magpapauto sa matatamis na salita ng mga nasa Pilipinas. Dahil karamihan or madalas sa mga relasyon ng mga OFW na ma-involve na malaking pera, ang ending ay sa tulfo ang labas. Kaya dapat matalino tayo sa paghawak ng perang pinaghirapan natin dito sa abroad. Dahil ang nakakalungkot kapag wala kang pera sa Pilipinas, lalo na kung isa kang dating OFW at bigla ka na walang pera or bigla ka na wala ng pera at nasa Pilipinas ka na, tae na ang tingin sa'yo ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga kapamilya mo. Hindi naman lahat, pero reality yan. Kung sa ganyang halaga na halos 1 milyon kung binili yan ni kabayan ng gold, di sana tataas pa ang value.